kakulangan ng pera, kakulangan ng kakayanan para magpagamot. Did you ever become bitter about that? May mga sama ka rin na loob na kasi hindi mo nakikita yung buhay ng mayaman eh. Nakikita mo lang yan. Nung ako'y dumating sa UP, doon mo nakikita na hindi naman pala normal ang kahirapan. Malayo na ang narating ni Manny. Ang tanging bilyonaryo ng Senado ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya sa Moriones, Tondo. Pangalawa sa 9 na magkakapatid at panganay na lalaki, siya ang katulong ng ina sa pagtitinda ng hipon sa Divisoria. Isang clerk sa Bureau of Fisheries ang kanyang ama. Ang tatay ko nung kasi sa ano siya empleyado siya sa Bureau of Fisheries. Nung panahon na yan, tumutulong din siya sa kanilang pamilya. 10 sila magkakapatid din Kaya hindi masyado nakakatulong sa amin. Pero okay naman. Nagkakandatulog daw si Manny sa bangko sa paghihintay ng bulungan sa madaling araw. Mga bandang alas 5, ganyan, gising na, maingay na. Maraming mga dumarating na customer na namimili. So gigisingin na ako niyan para tulungan ko sa pagtitinda. Sa Divisoria, lagi raw pinapanood ni Manny ang mga negosyanteng inchik. Hinahangaan ko din sila dahil asipag nila Kaya doon ako na nakakuha siguro na inspirasyon. Sama rin yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, mas maganda talaga magsarili kaysa mag-empleyo. Namatay ang 6 na taong gulang na kapatid ni Manny nang hindi na ipagamot sa doktor dahil sa kahirapan. Sakit ng tiyan ang ikinamatay daw ng bata. Itinaguyod ng ina ni Manny ang 8 anak sa pag-aaral. Doon ako sa Isabela de los Reyes nagsimula sa public school, no? Tapos, medyo hindi ko nagustuhan yung teacher ko doon. Ayoko na mag-aral. Siguro nung pagbata ka sa Tondo, mas gusto mo na gusto ko na lang sa Divisoria. Maglaro, ganyan. Lumipat sina Manny at kanyang mga kapatid sa isang pribadong eskwelahan, ang Holy Child Catholic School, kung saan sila nagtapos ng elementary. Sabi nanay ko, dito ka na lang, baka sakaling mas okay dito. Kasi na yung mga pare, nagtayo sila ng eskwelahan. Mura din naman, wala naman halos bayad. Doon ako nilipat kami doon. Usual, we were discussing yung Naging takbuhan raw si Manny ng kanyang pamilya. malas na kasi sa panganay ng lalaki, so parang siya yung pinakapanganay ng lahat Katulong ng nanay at tatay ko para pagka oras ng matrikula, yung mga ganun. Oras ng may bibilin, oras ng sine, gano'n. Silang dalawa ni nanay halos nagpalaki sa amin at nagpaaral. Nasuklian ang kasipagan ng ina ni Manny. Nakuha siyang supplier ng hipon ng mga bagong hotel sa Maynila. Dito raw gumanda ang takbo ng buhay nilang mag-anak. 1969, gano'n lumipat na kami sa Tondo pa rin, Balot. Medyo naging angat na ng konti. Sa Mapua nag-high school si Manny. Ibang-iba raw siya sa mga kabataan noon. Kasi taong basketball court kami noon Wala kami sa bahay. Si Kuya naiiwan Naiiwan siya sa bahay. Kinakain niya ng mga Time Magazine, ng mga Reader's Digest Yan ang mga search for knowledge. Yan ang niya Noong magkokolehyo, nayaya si Manny na mag-exam sa UP. Nakapasa sa test, nahirapan daw siya nung umpisa. Hindi naman talaga ganun katatag ang background ko, no? Dahil may English 1, mga ganun. Mahirap pala subject doon. Puro nag-i-English pala tao doon. Doon naman sa Tondo, hindi naman kami nag-i-English doon. Why do you need that? Marami na mas Noong kasagsagan ng mga rally ng first quarter storm, sumasama-sama raw si Manny. Inaamin ko noong una, nakikisabay lang ako sa bus dahil libre ang bus papuntang Agripina Circle from UP. Magra-rally, sumasabay lang kami ng barkada ko. Tapos, siyempre yung wala naman akong gagawin, sumasabay na ako sa mga marcha. Ganon. At tapos, nakikinig ka na rin ng mga speeches. Sa UP daw siya unang namulat at nangarap. Doon ko nakita sa UP yung mga prinsipyo na dala ko naman ngayon. Kalakasan nun yung parang communism, socialism, yung mga ganyang prinsipyo. Then, napipilitan ka tuloy mag-isip na dito kami. Bakit dito kami? Sa UP din nagkolehiyo si Jojo. Tuwing nasasangkot siya sa trouble, ang kanyang kuya raw ang unang sumasaklolo. Batuhan lang. Normal yan, yung malaking Tondo kami Siya ang unang dumating. Ako hindi ko alam ang gagawin ko dahil awa yan So siya ang
inalalayan sa presinto. Sabi ka dyan, Joe, ako muna ang bahala rito. Ganun lang. Tapos yan ako mausap sa mga pulis. Sabi ni Jojo, laging kalmado raw si Manny. There were times na Mr. Cool tawag namin sa kanya. Meron siyang karakteristik na may mga sinasabi sa kanya na papabayaan na lang lumalabas sa kabilang tenga. Sa UP, nakilala ni Manny ang kanyang naging may bahay, si Cynthia. Yung hindi more of good in class but very good in leadership. Palagi siyang leader ng group. You feel safe with him. Parang he will not take advantage of you and he will help you. Mabuting magkaibigan lang daw sila noon. Pero pagka-graduate sa kolehiyo, nagpakasal sila. What did you like about her? Eh, hindi mo naman alam yan eh. Basta nagugustuhan mo na lang. Hindi mo ba pinag-isipan? I don't know. I mean, pag ako'y tatanungin mo kung ano alam mo, ganyan naman talaga yan. Pag nakita mo, parang yun ang gusto mo.